sa lahat! Magandang araw po. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa isa na namang kwentong ihahatid ko sa inyo ngayong araw. At syempre, bago ang lahat, nais kong bumati sa inyo. Kayo po ba'y nakapagtanghalian na? O kayo po ba'y nagda-diet dyan? Ako, wag masyadong magda-diet ha. Kasi pag nawala yung tea, alam nyo na kung anong kasunod. Charot. Pwede namang mag-diet pero wag mong yung parang i-deprive mo na talaga yung sarili mo. Parang kumain ka rin kasi kailangan rin ng katawan mo ng nourishment. Ganun. Anyways, bago ang lahat, hello po sa mga dati pa nating subscriber na hanggang ngayon ay talaga namang nakikinig pa rin, nag-aabang pa rin araw-araw ng ating mga bagong uploads. Maraming salamat. At syempre, hello din sa mga bago nating subscribers, bago nating supporter na ngayon po ay nagmumukbang ng mga kwentong hindi nila naabutan kasi bago pa sila. Oo, kung ikaw bago ka lang dito at nagmumukbang ka ng ating kwento, hello sa'yo. Syempre, wag mong kalimutang i-subscribe, i-click ang notification bell ha, at tignan mo yung mga playlist natin kasi marami na po tayong nai-upload. At syempre, umi-enter ng kanyang vloggers era po ang inyong Mama Mia. So, meron tayong isang vlog pa dyan. Isa pa sa ngayon, yung quick trip to Surigao. Oh, sana panoorin nyo rin yun. 12 minutes lang naman yon. Wala pa sa kalingkingan nung kahabaan ng ating kwento araw-araw. Pero sana panoorin nyo rin ha. Suportahan nyo rin ang pagiging vloggers ni Mama Mia. Don't worry, hindi ko naman iiwan po ang pagkukwento sa inyo dahil alam kong ito ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon para makapagpatuloy sa araw-araw at syempre, nagbibigay aliw na rin sa inyo lalo na kung busy kayo sa pagtatrabaho, wala kayong time manood ng TV, wala kayong time na makibalita sa iba, o kaya naman ay gusto nyo lang maalis sa isip nyo yung mga malalalim yung iniisip. Charot. Oo, yung mga problema. Anyways, bago tayo mag-usap ng tungkol sa mga problema, atin munang batiin tong mga dati pang nakapag-comment sa atin na hindi natin nabati kahapon. Hello kay Jay Ranoy, maraming salamat sa iyong pakikinig. Via Magdamit Monhardin, watching from Donsol, Sorsogon siguro ito. Hello po from Caloocan, Marie Amolat, maraming salamat. Trishel Pagurigan, maraming thank you sa iyo Trishel. Naka-Bluetooth earpiece daw siya habang nanonood at nakikinig sa atin. Thank you po. Randy Bungkugan, salamat. Denise Roque, ang #1 fan daw ni Mama Mia. Hi sa iyo, maraming salamat. Jess Journey, thank you so much sa iyo. Ayun, nakikinig raw sila habang gumagawa ng pizza sa work sa may South Dakota. Hello sa mga taga USA, maraming salamat po. Shumi9688, maraming thank you sa iyong pakikinig. Shirley Bernardo, salamat naman sa concern mo. Thank you so much, girl. At lagi kang nandyan para sumuporta ng ating YouTube channel. Maraming salamat again. Oznam Zinon, maraming salamat sa iyo. Michael Nunez and Bevs Padilla, thank you so much sa inyo na nakasubaybay nitong ating channel. Atisha Kayabyab from Tarlac City. Ayon, Centro Balanti, Tarlac City. YouTube user, maraming salamat po. Hello din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Edward Ray Odero, Mr. Blackmail Guy, yung napangasawa mo. Oy, ganun. May mga ganun siyang mga komentaryo. Hello naman kay Pariza Carlos. Hi, Madam Pariza. Maraming salamat. Dins Lumigid, thank you. Marlene Malacora, thank you so much sa iyo at sa lahat po nang nakikinig sa atin na lagi naman talagang sina-shoutout kapag tayo ay may oras, 'di ba? Hello naman kay Loida Supe 155. Hello sa iyo. Hello rin kay Eunice Panzo. Eunice. Ewan ko ba, bakit ganun ako mag-pronounce ngayon? Nakakaya naman. Eunice Panzo pala, Romeo Manuzon, maraming salamat. User Rose, thank you. Gail, maraming salamat. Maricel Renes, hello rin kay
Claudia Kapage, maraming salamat. Nakikinig all the way from Kuwait. Ayan, madami po akong natututunan sa mga stories niyo po. Sana soon makaka-share din ako ng sarili kong kwento. Yes, please. Sa inyo po na may sariling kwento na nais ibahagi dito sa ating channel, wag po talaga kayong mag-atubili. At kayo po ay mag-share lamang. Mag-email lamang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. I-appreciate ko po talaga ng marami at malaking appreciation yung mga nagsishare ng kanilang mga kwento. At kung ayaw nyo naman na malaman ng iba yung totoo nyong pangalan, pwede po kayong gumamit ng alias, pwede po kayong magpatago ng inyong pangalan, o di kaya gumawa kayo ng bagong email address para nang sa ganon ay bago talaga at hindi ko talaga malalaman kung sino o yon. Hindi naman din ako masyadong stalker, very slight lang. Charot. Anyways, Rowena Mansigod, maraming salamat sa iyo. Jocelyn Di Homo from Masbate. O, Tikaw, Masbate, thank you. Maraming salamat din kay Alcora Ukit. Roji Ginukod, salamat from Kawayan City, Isabela. Thank you so much sa inyo talaga. At syempre, huwag kayong mag-alala sa mga hindi pa po nababasa. Baka po tomorrow na kwento ay mababasa nyo na po ito. Ang kwento natin ngayong araw, pihado ako na may mga lines dito sa kwento natin na marami sa atin ang nakaka-relate. Kayo po ba, question nyo na po ba yung worth nyo bilang isang babae, bilang isang lalaki, bilang isang karelasyon, bilang isang tao? Nasabi nyo na rin po ba sa sarili nyo na parang hindi ako sapat? Parang hindi ako sapat para maging maligaya ang taong iniibig ko. Oh, ang sakit nun. Bago natin yan pakinggan, brace yourself dahil eto na, ang inyong paboritong programa sa YouTube, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin, kung hindi man lahat, ay dumating din sa punto na na-question natin ang ating kahalagahan bilang isang tao, bilang isang karelasyon. Marami sa atin ang nakapagsabi na rin ng mga katagang, pasensya na kung hindi ako sapat para sa'yo. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa ngayon. Mama Mia, ako po ay isa sa inyong mga silent listeners. Yun bang mga tagapakinig na nakaabang lang lagi sa pag-upload mo ng kwento pero hindi naman nagko-comment. Minsan nagla-like, minsan nag-share, pero yung comment ay wala talaga. Mama Mia, itago nyo na lang po ako sa pangalang Shane. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Ayoko po kasi na malaman, lalo na ng iba kong mga kamag-anak, na ganito pala ang aking mga pinagdaanan. Mama Mia, taga Visayas po ako pero hindi ko na lang i-mention kung saan exactly. Ayoko rin po talaga na may makaalam dahil yung lugar na pinanggalingan ko po ay marami po kayong mga listeners doon. Paano ko nalalaman? Kasi nagbabasa po ako ng mga nagko-comment sa inyo. At marami po sa mga nagko-comment ay galing po sa lugar kung saan din ako nanggaling. Mama Mia, kahit na silent listener ako ay nung una ko palang napakinggan ang isang kwentong ini-ere ninyo ay talaga namang nainteresado na ako na mag-share ng sarili kong kwento. And I hope na sana sapat ito para mai-ere mo sa iyong programa, sa iyong YouTube channel. Simulan na natin ang lahat nung magkakilala kaming dalawa. Actually, Mama Mia, matagal ko nang kilala ang pamilya nila. Kasi nga, well-known naman sila sa lugar namin. Pero kung yung personal na pagiging magkakilala, personal na nagkikibuan, personal na nagbabatian ay hindi pa po yun nangyari. Not until nag-reach out po siya sa akin sa Facebook. Oo, Mama Mia, nagkakilala po kami ng lalaking ito ng opisyal through Facebook. Itago na lang natin siya sa pangalang Mark.
Si Mark po, Mama Mia, ay isang basketball player sa aming lugar. Hindi lang po yung paliga-liga, kundi yung talagang sumasali sa mga pa-contest sa lugar namin at sa mga karatig pang mga syudad. Hindi naman po kagwapuhan si Mark, Mama Mia. Pero sabi ko nga kanina, kilalang kilala po ang kanilang pamilya sa lugar namin dahil isa po sila sa mga mayayamang angkan doon sa amin. Siya ang unang nag-message sa akin o nag-chat sa akin sa Facebook. Ako naman, dahil wala naman po akong pinagkakaabalahan nung araw na yon at wala rin akong ka-chat noon at nabobore ako sa buhay, ay nireplyan ko na rin siya. Hanggang sa ang simpleng hi at hello ay nagkaroon na rin ng mga mumunting substance na pag-uusap. Tulad na lamang kung anong kurso ang gusto, kung anong pagkain ang paborito, kung anong kulay ang gusto, at kung ano-ano pa. Hanggang sa Mama Mia, araw-araw na po kaming magka-chat ni Mark. Araw-araw na niyang tinatanong kung kumusta ang araw ko, kung ayos lang ba ako. Lagi din siyang nag-share sa akin ng mga bagay-bagay kahit na hindi ko naman tinatanong. Lagi din siyang nagtatanong ng mga bagay-bagay tungkol sa akin. In short, Mama Mia, alam ko, nagiging interesado na sa akin si Mark. Hindi naman po ako manhid. Hindi rin naman po ako assuming, pero alam mo naman na ang lalaki ay hindi talaga nagsasayang ng oras sa isang babaeng hindi naman nila gusto o kung wala silang makukuha mula rito. Kaya naman, naging consistent na ang pag-chat naming dalawa. At sa lagi naming pag-communicate through messenger, unti-unti ay naramdaman ko na parang mas naging close na kaming dalawa sa isa't isa. Mama Mia, open na rin kami sa bawat isa tungkol sa mga pinagdadaanan namin sa buhay, mga problema o di kaya'y mga experiences. Mama Mia, every time na mag-chat siya sa akin, aaminin ko po, nagiging masaya ako. Aaminin ko po na kinikilig ako. Aaminin ko po na ang mga chat niya ay siya nang kumukumpleto ng bawat araw ko. Then one time, Mama Mia, umuwi po ako sa place namin kasi sumali po ako sa isang sports clinic which is Sipak Takraw. Yun ang sinalihan ko, Mama Mia, dahil elementary pa lamang ako nung nauuso yun at gustong gusto ko naman talaga yun. At doon na nga kami nagkitang dalawa. And this time, Mama Mia, sumali rin siya sa sports clinic. Nagtitrain din siya ng mga bata. At syempre, ang kaniyang mga tinitrain ay yung mga may pagkamahilig sa basketball. Kasi yun talaga ang sports niya. Mama Mia, kahit na hindi naman kami magkapareho ng sports na hilig, ay masasabi kong pagkakapareho din yon na mahilig kami kahit magkaiba yung aming sports. One time, Mama Mia, tinanong niya ako kung gusto ko raw bang makipagkita sa kanya. Sabi ko, bakit naman? Hindi ba siya busy? Hindi naman ako busy. Baka ikaw busy ka. Ako? Hindi rin naman. Sabi ko. Okay, sige. Magkita tayo mamaya, ha? Saka na kapag tapos ka na sa lahat mong gawain. Ayoko namang i-pressure ka, sabi niya. Ayos lang yun. Ikaw naman, kala mo naman di tayo magkaibigan. Smiling emoji lang ang nireply niya sa akin. At nung nagkita na nga kami, Mama Mia, isang pangyayari po ang hindi ko talaga inaasahan. Isang bagay na kailanman ay hindi pa nangyayari sa akin sa tanang buhay ko. Yun ang unang pagkakataon, Mama Mia. Unang pagkakataon na merong isang lalaking todo ang effort para sa akin. This is the first time in my life na may lalaking lumuhod sa harapan ko, Mama Mia. May dalang bulaklak at may pa-banner pa kasama ang iba niyang mga kasamahan sa basketball. At alam mo ba kung anong nakalagay sa banner, Mama Mia? Shane, can you be my girlfriend? Please? Mama Mia, ewan ko ba, pero mas lalo akong kinilig dun sa huling salita. Yung salitang please,
Para bang nagmamakaawa siya sa akin na sagutin ko siya. Para bang nagmamakaawa siya sa akin na bigyan ko siya ng pagkakataon na mahalin ako. At dahil umaapaw na ang kilig na nararamdaman ko noon, wala na akong ibang nagawa kundi umuo na. Oo. Yes, Mama Mia. Kahit na unang pagkakataon pa lang yon na tinanong niya ako ng formal kung pwede ba akong maging girlfriend niya, I said yes pa rin talaga. And then, we're official na. Official na kaming dalawa. Pero Mama Mia, ang sabi niya noon ay wag ko na raw muna pang sabihin sa iba, liban na lang sa mga taong nakasaksi doon, sa ibang mga kasamahan niya na nandoon. Ewan ko kung bakit, pero ang naisip ko noon na dahilan ay baka ang rich parents niya. Baka nga strikto pagdating sa mga magiging karelasyon ng kanilang mga anak ang kanyang mga magulang. Kaya sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na naiintindihan ko. Hindi muna namin ipagsasabi sa iba ang relasyon namin. Hindi naman sekreto pero pribado. Magkaiba yun, Mama Mia. Kasi kapag sekreto, dapat kaming dalawa lang ang nakakaalam. Dapat hindi kami lumalabas sa pampublikong lugar. Pero lumalabas naman kami. Hindi nga lang kami masyadong sweet sa labas, pero yun pa rin yun, Mama Mia, hindi ba? Kaya naisip ko wala namang mali. Hindi naman sikreto yung relasyon namin. Sadyang gusto niya lang sigurong gawing pribado ang lahat. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw, Mama Mia. Hindi pala madaling magkaroon ng karelasyon na parang seryoso na. Hindi ko naman po first boyfriend si Mark. Meron naman akong ibang nagiging boyfriend dati, pero hindi naman ganito kaseryoso. Parang trip-trip lang ang lahat, parang fling-fling lang at parang pambatang pag-iibigan at pakikipagrelasyon lang. First time po ito na seryoso ako sa karelasyon ko. Pero Mama Mia, kung gaano pala kaseryoso ang relasyon ninyong dalawa, ganun siguro talaga kadami ang problemang pwede ninyong maharap. Mga problemang pwede ninyong ma-encounter. Kasi Mama Mia, ang dami-dami naming pinagdaanan at pinag-awayan ni Mark. Mga bagay na kung tutuusin at kung iisipin ko ngayon ay mga wala namang kwenta. Mga selosan na walang kwenta. Pero nung mga panahon na yon ay affected talaga ako. Nung mga panahon na yon ay hindi ko talaga lubos maisip na hindi magpa-apekto sa mga ganon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay parang napuna ko na lang na nagiging cold na sa akin si Mark. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Parang iba na siya mula sa Mark na nakilala ko dati. Sobrang cold na niya. Hindi ko alam kung anong mali sa akin. Hindi ko alam kung talagang nagsawa na siya sa mga awayan naming dalawa. Pero Mama Mia, isa lang po talaga ang alam ko nung mga panahon na yon. Nasaktan ako sa pagiging cold ni Mark sa akin. Kaya ayoko naman talaga na palakihin ang away, kaya lang Mama Mia, gustong-gusto kong malaman ang dahilan kung bakit siya nagiging cold o kung meron ba akong magagawa para maibalik ang dati niyang pagmamahal sa akin, para maibalik ang dati niyang excitement sa relasyon naming dalawa. Kaya lang, imbis na ayusin, imbis na makipag-usap sa akin, imbis na sabihin sa akin ang problema para magawan ko sana ng paraan, ay hiniwalayan ako ni Mark, Mama Mia. Gulat na gulat ako nun. Bakit ganon? Siya naman ang unang pumasok sa buhay ko. Siya naman ang unang nag-chat. Siya naman ang nanligaw. Siya naman ang nagtanong kung pwede ba akong maging girlfriend niya. Pero bakit ngayon, siya pa rin ang tatapos? Hindi ba pwedeng ako naman ang may choice kung tatapusin ko ba ang relasyon naming dalawa? Akala ko, Mama Mia, ay seryoso siya. Akala ko ay seryoso siya sa akin. Akala ko ay mahal niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Pero mali naman pala ako. Hindi naman pala siya seryoso sa amin. Hindi naman pala siya seryoso sa akin. Akala ko ay naguguluhan lang siya kaya binigyan ko siya ng oras. Akala ko, Mama Mia, ay babalik din siya sa wisyo niya at maiisip niya na makipagbalikan sa akin.
Kaya hindi ko siya kinulit. Hindi ko siya kinulit dahil sabi ng Google, dapat daw ay wag tayong maghabol para ma-miss tayo ng taong ating minamahal. Kaya no chat, no text, and no call. Yun ang ginawa ko, Mama Mia. Kasi sabi din niya sa akin ay magpo-focus daw muna siya sa kanyang basketball career. So, inintindi ko siya. Kasi nga naman, iba nga namang responsibilidad kapag meron ka ng girlfriend, hindi ba? Inintindi ko siya at hindi ko siya inabala. Inisip ko noon, Mama Mia, na siguro darating din ang panahon na may isip niya na magiging kawalan talaga ako sa buhay niya. Kasi nung naging kami, pinakita ko naman sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Inalagaan ko siya, naging sweet ako sa kanya. Kahit na lagi kaming nag-aaway ay pinaparamdam ko pa rin sa kanya ang pagmamahal ko. Kaya lang, Mama Mia, lumipas ang mga araw ay hindi din nagparamdam sa akin si Mark. Naisip ko noon na siguro hindi niya talaga ako gusto. Siguro hindi niya talaga ako mahal. Kasi sabi nga ng Google, kapag mahal mo, hindi mo talaga matitiis. Pero natiis ko rin naman siya kahit mahal ko siya. Naguguluhan ako nung mga panahon na yun. Nagtatalo ang isip at puso ko, Mama Mia. Nagtatalo ang mga nararamdaman ko. Hanggang sa matapos ang ilang buwan, ay bigla na lang kaming nagkaroon ng communication ulit. Para bang nasali kaming dalawa sa iisang GC. GC po yun para sa mga kabataan sa aming lugar na involved sa sports. Meron po kasing gagawin na event sa aming lugar para sa iba't ibang klase ng sports, Mama Mia, kaya nasali ako doon. Ang dami-daming kailangang i-organize. Ako din ay isa sa mga napili para sumali sa organizing team. Mama Mia, ang akala ko dati ay hindi niya ako papansinin kahit nasa iisang GC lang kami. Kaya lang bigla siyang nag-personal message sa akin. "Hi Shane, kumusta ka na?" Tanong niya. "Ayos lang naman ako." "Ayos lang ako," sabi ko. Mama Mia, nung una ay hindi ko siya pinapansin. Kaya lang naging makulit ulit siya sa pag-chat sa akin. Hindi naman ako bato at hindi rin naman ako tuluyang nakapag-move on sa kanya. Ang totoo niya ay mahal na mahal ko pa rin siya kahit nung mga panahon na yon. Kilig na kilig pa rin ako kahit sa mumunting efforts na pinapakita niya para sa akin. Kaya naman again, Mama Mia, na-fall na naman ako sa pagiging sweet niya. Sweet na naman kaming magka-chat dalawa. "How are you? Kain ka na, wag kang magpapagutom ha. I miss you." Mga ganong klaseng mga palitan ng text messages at chat messages. Mama Mia, ganun talaga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Kahit gaano pa kalaking kasalanan ang nagawa niya sa'yo, kahit gaano ka pa niyang nasaktan, ay matutunaw at matutunaw talaga ang puso mo kahit sa konting efforts lang na ipapakita niya. Kaya naman, minahal ko na ulit siya. Naging sweet ulit kami. Pero Mama Mia, ewan ko ba kung anong meron sa lalaking to. Sala sa init, sala sa lamig yata tong lalaking to. Isang araw, habang magka-chat kami at sweet na sweet pang pinaalalahanan ng isa't isa na mag-ingat, uminom ng maraming tubig at kung ano-ano pa, ay bigla na lang niyang sinabi sa akin na kung gusto mong magkabalikan tayong dalawa, maghintay ka. Alam ko, Mama Mia, na ngayon na sinusulat ko to ay masakit pa lang mga salitang yon. Bakit ba ako ang kailangang maghintay at bakit kailangan niyang sabihin sa akin yon? Pero ang gagamong, Mega, Mama Mia, nung mga panahon na yon, alam mo bang kinilig pa rin ako? Kinilig pa rin ako kasi ang iniisip ko noon ay pinaghihintay niya ako. Sinabi niya yun dahil gusto niyang maghintay ako at gusto niya na wag akong magpakabisi sa iba, na siya lang ang antayin ko. So kaya naman, Mama Mia, nag-antay ako sa kanya. Nag-antay ako dahil mahal ko siya. Nag-antay ako dahil umasa ako. Pero again, Mama Mia, ang sabi niya, wala rin dapat makakaalam na sweet kaming dalawa sa isa't isa. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya noon ay dahil stricto daw ang coach nila. Kapag nalaman daw na meron silang babaeng
babaliwan, o meron silang ibang pinagpupukusan ng kanilang mga atensyon at pumalpak sila sa laro, ay talaga namang maiinsulto at maiinsulto sila. Kaya, nung sinabi niya sa akin, Mama Mia, na walang ibang pwedeng makaalam na meron pa kaming communication sa isa't isa, that time ay inintindi ko pa rin. Inintindi ko pa rin kahit na sabihin pa nating red flag na yon kung ngayon ko titignan at pakikinggan. Ewan ko ba, kapag nagmahal talaga ang isang tao, lalo na ang isang babae, nabubulag eh. Parang hindi na natin nakikita ang mga pulang sign. Parang lahat na lang ay nagiging green, kahit na mali naman pala. Hanggang sa dumating ang araw, Mama Mia, habang ako lang mag-isa sa bahay, ay napag-isip-isip ko. Hindi kaya ikinakahiya ako ni Mark? Hindi kaya kinakahiya niya ako sa mga kaibigan niya kasi mayaman siya? Samantalang ako ay mahirap lang. Maganda ang kutis niya, maputi, makinis. Samantalang ako ay mahahalata mo talagang walang kaya sa buhay. Morena kasi ako, Mama Mia. At bukod sa pagiging morena ko, ay marami pa akong pantal sa katawan dahil nga sa kakalaro ko ng sipak takraw. Mama Mia, naisip ko noon kung ako kaya ang nasa kalagayan ni Mark at siya ang nasa kalagayan ko. Ikakahiya ko kaya siya? Kahit na anong isip ko, Mama Mia, ay hindi talaga ang sagot ko sa sarili ko. Hindi ko kailanman ikakahiya ang taong mahal ko. Pero again, ginustify na naman ang puso ko ang mga napapansin ko noon kay Mark. Siguro iba lang talaga kaming tao, magkaiba kaming dalawa. At siguro nasasabi ko lang na hindi ko siya ikakahiya kasi nga wala naman ako sa posisyon niya. Kaya inintindi ko na lang siya, Mama Mia. Inintindi ko kesa sa mawala siya ng tuluyan sa akin. Inintindi kong isekreto ang tungkol sa aming pag-chat at tungkol sa aming communication kesa sa hindi na talaga siya makikipag-communicate sa akin at all. Nakontento ako. Nakontento ako kahit hindi yun bare minimum. Kahit malayo yun sa pagiging bare minimum, Mama Mia, ay nakontento pa rin ako, wag lang mawala sa akin si Mark. Ganon. Ganon ako kagrabe sa kanya. Ganon ako ka-in love sa kanya, Mama Mia. Minsan, sinabi niya sa akin na may laro sila. Sabi ko manonood ako. Sabi niya pwede naman daw pero wag lang daw ako dun sa malapit sa kanila. Lumayo daw ako at pagkatapos ay wag daw akong sisigaw kapag nakakashoot siya. Pero kapag nakakashoot daw siya, Mama Mia, para daw yun sa akin. Eto na namang lola niyo, kinilig na naman. Kaya every time na nakakashoot siya, pakiramdam ko, Mama Mia, ay sa akin siya nakatingin. Pakiramdam ko ay sinasabi niya sa akin na para sa'yo yun, mahal. Alam ko, Mama Mia, napaka-desperada kong pakinggan. Hanggang sa dumating ang araw, Mama Mia. Dumating ang araw na na-realize ko kung gaano talaga ako katanga. Kung gaano talaga ako kabobo pagdating sa pag-ibig. Even though, Mama Mia, na isa naman po ako sa palaging nagtatop sa klase namin. Isa po akong consistent honor student mula elementarya. Pero ewan ko ba, pagdating sa pag-ibig, nabobobo ako eh. Siguro nga tama ang sinabi ni Vice Ganda. Wala naman talagang matalino pagdating sa pag-ibig. Walang tunay na magaling pagdating sa usapang puso. Kasi kahit yung mga scholars, kahit yung mga siyentipiko, kahit sila siguro at one point of their lives ay naging baliw din pagdating sa pag-ibig. When it comes to love, mababaliw ka talaga at hindi mo talaga makokontrol ang feelings mo. Ewan ko ba? Bakit ganito ang pag-ibig? Nakakabaliw, nakakabobo. I can't even control my own emotions, lalo na pagdating kay Mark. Mama Mia, sa totoo niyan, kahit ano pang hilingin ni Mark sa akin dati, handang-handa kong ibigay sa kanya, wag lang siyang mawala. Kahit anong gusto niya, ibibigay ko sa kanya, Mama Mia. At yun nga ang nangyari. Isang gabi, magkausap kami sa chat noon nung sinabi niya sa akin na may gusto sana siyang hilingin.
Ano yun? Tanong ko. Ah, wag na lang. Nakakahiya eh, sabi niya. Ano nga yun? Wag na nga kasi, kalimutan mo na lang, sabi niya ulit. Pero naging makulit ako, Mama Mia. Ayoko kasing isipin niya na may gusto siya na hindi ko kayang ibigay. Ang gusto ko ay maisip niya, Mama Mia, na lahat-lahat kaya kong ibigay sa kanya. Lahat-lahat. Ano nga, Mark? Sabihin mo na kasi sa akin. Tanong ko ulit. Wag na nga kasi, nakakahiya. Hindi naman siguro pera yan, no? Alam mo naman na mas mayaman ka sa akin at wala din akong ganong kalaking pera, sabi ko. Hindi naman pera. Ano nga kasi? Wala nga, matulog ka na, sabi niya. Good night na ha. Nag-good night na siya sa akin at nag-good night na rin ako. Nahiga na ako, Mama Mia. Pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Ano kaya ang hihingin sa akin ni Mark na sinabi niyang nakakahiya? Halos 1 oras na rin ang lumipas nung biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Nung tinignan ko yon, message galing kay Mark. Hi Shane, still up? Tanong niya. Oo, gising na gising pa, nag-iisip. Ano namang iniisip mo? Tanong niya ulit. Ikaw, sabi ko. Ako? Ako ang iniisip mo? Hindi. Pagbawi ko, Mama Mia, dahil medyo nahiya ako nun. Iniisip ko kung ano ba talaga yung gusto mong hilingin sa akin kanina. Hindi ako mapakali eh. Ikaw kasi inumpisahan mo pagkatapos binibitin mo ko. Sabi ko naman. Shane, pwede bang tumawag? Sabi niya. Okay, tawag ka lang. Teka ha, susuot ko muna ang headphone ko. Mama Mia, kinoknekta ko yung wired kong headset. Pagkatapos ay tumawag siya at sinagot ko naman. Nag-usap kaming dalawa kung ano-ano lang. Hanggang sa sabi na naman niya ulit, Mama Mia, na may hihilingin daw siya sa akin. Ano pala yun? Tanong ko. And please this time, wag mo na nga akong binibitin. Okay. Pero promise me hindi ka magagalit ha? Sabi niya. Ano nga yun? Shane, ayos lang ba sa'yo kung hilingin kong may mangyari sa ating dalawa? Mama Mia, ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nakalunok ako ng isang balding laway nung mga panahon na yon. Ang laki ng nilunok ko pagkatapos ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang tumayo lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung anong sasabihin o kung ano ang isasagot ko sa kanya noon. Ano bang hinihiling niya sa akin? Na may mangyari sa aming dalawa? Bakit? Bakit niya yun hihilingin sa akin? Hindi ako nakasagot. Pagkatapos ay pinatay ko na lang ang tawag dahil sobra talaga ang kabang naramdaman ko noon. Ilang saglit pa ay nakareceive ulit ako ng chat message sa kanya. Galit ka ba? Sorry ah. Ayaw mo ba? Okay lang naman, sabi niya. Hindi pa rin ako sumasagot, Mama Mia. Halos 10 minutes kong tinititigan ang message niya. Okay, galit ka yata. Sige Shane, di na kita estorbohin pa. Yun lang ang sinabi niya at wala na siyang ibang naging chat. Ako naman ay buong magdamag akong hindi nakatulog noon. Iniisip ko, Mama Mia, kung seryoso ba siya sa sinabi niya. Pero mukhang nagalit yata siya. Mukhang nagalit yata siya, Mama Mia, dahil hindi naman siya sumasagot nung chinat ko siya kinabukasan. Kung ano-ano ng chinat ko. Kumain ka na? May practice ba kayo ngayon? San ka ngayon? Anong gawa mo? Kung ano-ano na, mga tanong na pwede namang pagsimula ng conversation pero wala talaga. Hindi niya talaga ako sinasagot. Mama Mia, nagalit yata siya kasi hindi ko siya sinagot kagabi. Gumaganti yata siya kasi hindi ko sinagot ang tanong niya. Lumipas ang 1 araw, hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Mark. Oo, nakikita ko namang nababasa niya ang mensahe ko kasi naka-scene mode na yon. Pero wala talaga siyang reply. Hanggang sa tinanong ko siya. Kailan mo gusto? Dun, Mama Mia.
Wala pang 1 minuto ay agad akong nakatanggap ng response mula sa kanya. Anong kailan ko gusto? I mean, kailan mo gustong gawin natin yung hinihingi mo sa akin? Talaga? Tumawag siya ulit sa akin. Nagdadalawang isip man pero sinagot ko pa rin dahil natatakot ako na baka magalit na naman siya at hindi na naman niya ako pansinin. Ganun ako kapatay na patay kay Mark, Mama Mia. Ganun ako kung magmahal sa kanya. Hello, Shane? Sorry hindi kita na-replyan kanina. Ang dami ko kasing ginawa. Palusot niya. Kahit na alam ko naman ang totoo, Mama Mia. Alam ko kung bakit hindi siya nag-reply. Hindi siya nag-reply kasi ayaw niya. Kasi nagalit siya, kasi nagtampo siya. Pero hindi ko na lang pinalaki yon. Pwede ka ba mamayang gabi? Tanong niya. Mark, bukas na lang. Kasi may lakad kami ng parents ko mamaya Palusot ko pa. Okay, sige. Sasabihin ko na lang sa'yo yung lugar tapos yung room number ha. Doon na lang tayo magkita. Ayoko kasi na kapag sinundo kita at may makakitang iba maging issue pa. Sabi niya. Natapos na ang usapan namin pero nakatulala pa rin ako. Anong ibig niyang sabihin sa ayaw niyang ma-issue kaming dalawa? Ayaw niya nga akong sunduin. Mama Mia, may bahagi ng puso ko o siguro ng utak ko na nagsasabi na wag kong ituloy. Dahil wala namang pakiramdam sa akin si Mark. Dahil ang importante kay Mark ay yung sarili lang naman niya at yung reputasyon niya. Kasi kung importante ako sa kanya, hindi naman niya siguro hihilingin ang bagay na yon. O kung hihilingin man niya, at least magiging gentleman man lang siya at sunduin ako kung nasaan ako. Hindi yung papupuntahin na lang niya ako sa lugar na pag-uusapan o didesisyonan niya. Pero Mama Mia, ewan ko kahit naiisip ko na yun ng mga panahon na yun, ay desidido pa rin akong ituloy ang binabalak naming dalawa. Desidido pa rin akong pagbigyan ng kahilingan ni Mark. Mama Mia, takot na takot ako noon. Takot na takot ako kasi virgin na virgin pa po ang lola niyo dati. Never been touched, never been kissed. Oo, meron akong mga nakakarelasyon, nakaka-fling, pero wala namang umaabot sa halikan, Mama Mia. Merong halik pero pasmak-smak lang. Alam ko naman kasi na ang halikan pagdating sa bagay na yon ay iba. Malalim. Parang nakakatunaw. Yun kasi ang nababasa ko sa mga nobela. Mama Mia, ilang beses kong sinabi sa sarili ko na baka mali itong desisyon ko. Baka mali na may mangyari sa amin. Pero sadyang nangibabaw talaga ang pagmamahal ko sa kanya. Sadyang nangibabaw talaga ang sobra-sobrang love na nararamdaman ko. Kaya naman, kahit natutol ang utak ko, kahit natutol ang logic ko, Mama Mia, nung tinext na sa akin ni Mark ang room number at ang motel kung saan kami magkikita, ay nagawa ko pa rin siyang replyan ng okay. See you tomorrow night, sabi ko. Pinareserve niya pala yung motel room na yon. At nung gabi na Mama Mia, nagbihis na ako. Ang tagal-tagal kong naligo noon. Madali lang naman akong maligo, mga 15 to 20 minutes lang. Pero nung araw na yon, nung gabi na yon, hinabot ako ng halos 3 oras. Nag-shave pa talaga ako sa lahat ng bahagi ng katawan ko na may mga unwanted hair. Pagkatapos Mama Mia, ay nag-scrub talaga ako ng labis. Nagpabango ako. Sinigurado ko Mama Mia na malinis at mabangong-mabango ang buong katawan ko. Ayokong may masabing hindi maganda sa akin si Mark. Mama Mia, nanginginig ako nung papasok na ako sa motel na sinasabi ni Mark. Walang elevator ang motel na yon, kaya naman naghagdan lamang ako. Dahan-dahan lang akong umaakyat sa hagdan dahil nanginginig talaga ang tuhod ko. Si Mark naman ay chat ng chat na sa akin kung nasaan na raw ako. Nandun na raw siya sa loob, Mama Mia, at inaantay na lang ako. Sabi ko nun sa sarili ko, this is it. Wala na itong atrasan. Eto na talaga. Mangyayari na talaga. 2 minutes. 2 minutes na akong nandito sa labas.
ng pintuan ng room number na sinasabi ni Mark. Pero hindi ko pa rin magawang kumatok. Hindi ko pa rin magawang kumatok dahil takot na takot ako. Takot na takot ako, Mama Mia, at kinakabahan talaga ako. Pero nung mag-ring ang phone ko, ay parang naramdaman ni Mark na nasa labas ako. Kaya binuksan niya ang pintuan. "Dito ka na. Halika, pasok." Halos hindi ko maihakbang noon ang mga paa ko pero hinila niya ako, Mama Mia, kaya nakapasok ako sa loob. Pagkapasok ko, Mama Mia, ay namangha ako sa kwarto. Parang walang ibang laman yun kundi ang isang malaking kama sa gitna. Pagkatapos, Mama Mia, ay may malaking salamin pa sa itaas at sa magkabilang gilid nito. Nahiya tuloy ako. Ibig sabihin, kahit saan ako lumingon doon ay makikita ko ang sarili ko at si Mark kapag may nangyayari na sa amin sa ibabaw ng kama. Pero Mama Mia, niyakap agad ako ni Mark pagkatapos ay hinalikan ang aking leeg. Tinutulak ko pa siya ng bahagya. Pero sabi niya, bilisan na raw namin. Nang sa ganun ay makarami kami. Ako naman ay natakot. Mama Mia, agresibo ang mga halik ni Mark sa akin. "Mark, sandali. First time ko kasi," sabi ko. Tinignan niya ako at mas lalong lumaki ang mga mata niya nung marinig niya ang mga sinabi ko. "Talaga? First time mo? Ako ang magiging first time mo?" Tumango lang ako. Pagkatapos noon ay kinabig niya ako at hinalikan sa aking mga labi. Hindi ko alam kung paano ang humalik, pero sinundan ko lang ang mga ginagawa ni Mark. Hanggang sa, Mama Mia, tinangka na niyang hubarin ang suot ko. Pinipigilan ko pa siya. "Huwag mo nang pigilan, sige na," sabi niya. Pero Mama Mia, sadyang may instinct talaga ang katawan ko na pigilan ang ginagawa niya. Hanggang sa siguro nabuwisit na sa akin si Mark. "Ano ba, Shane? Gusto mo ba o hindi? Kung ayaw mo, sabihin mo at aalis na ako." Noong akmang kinukuha na niya ang t-shirt na suot niya at isusuot niya pabalik, ay bigla ko siyang pinigilan. "Mark naman, sorry. Sorry dahil kinakabahan lang talaga ako eh. Alam mo naman, hindi ako sanay sa ganito," sabi ko. "Hayaan mo nga ako. Hayaan mo ko dahil akong bahala sa'yo," sabi naman niya. Mama Mia, hinayaan ko na nga si Mark. Hanggang sa dinala na niya ako sa kama. Hanggang sa hinubad na niya lahat ng suot ko at hinubad na rin niya lahat ng suot niya. Nahihiya ako, Mama Mia, kaya pumipikit na lang ako. Nahihiya ako dahil kahit saan ko ibaling ang aking paningin ay nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Nakikita ko rin si Mark sa ibabaw ko. Mama Mia, pumikit na lang ako habang ginagawa yun ni Mark sa katawan ko. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong angkinin. Napaiyak pa nga ako noon dahil sa sobrang sakit na aking naramdaman. First time ko kasi yun. Pero si Mark ay hindi naman po maingat. Parang nadadala na rin siya sa nararamdaman niya. Nadadala na rin siya sa bugso ng damdamin niya kaya walang pakundangan na niya ako kung galawin noon. Hanggang sa natapos siya. Nung natapos siya ay nahiga siya. "Magugas ka na doon. Pagkatapos magra-round 2 pa tayo mamaya," sabi niya. "Ano?" Kinabahan ulit ako, Mama Mia, dahil ang buong akala ko ay masasaktan na naman ako. Hindi ko kasi alam na sa unang pagkakataon lang pala masakit. "Oo, may papakita ako sa iyo ha." May nilabas siya sa akin na para bang lalagyan ng isang gamot. "Ano to? Basahin mo." Binasa ko, Mama Mia. Gulat na gulat ako. "Mama Mia, pampatagal po yun sa bakbakan." "Umiinom ka ng ganito bata ka pa naman?" tanong ko. "Well, uminom talaga ako ngayon kasi hindi ako papayag na isang beses lang may mangyari sa atin," sabi niya. Kaya naman, pumasok na ako ng banyo at nagugas na ng sarili ko. Palabas na sana ako noon nung bigla akong itinulak ni Mark pabalik sa banyo, Mama Mia. Doon naman niya ako niromansa. This time ay hindi na ako tumutol.
Sabi na ng isip ko, bakit ngayon pa ako tututol kung kailan nakuha na niya ako? Tuloy-tuloy na natin to, sabi pa ng kabilang boses sa tenga ko. Kaya naman tinuloy-tuloy ko na. Mama mia, halos 4 na beses na may nangyari sa amin ni Mark nung gabing yun. Pagod na pagod ako nung natapos kaming dalawa. Nagising na lang ako nang wala na si Mark. May pera sa gilid at ang sabi niya, bumili na lang daw ako ng makakain ko dahil may practice pa siya. Mama mia, ewan ko ba pero kusang tumulo ang mga luha noon sa mga mata ko. Pakiramdam ko noon ay para akong naging bayarang babae. Para akong binayaran lang ni Mark ng isang gabi. 5,000 ang perang nasa gilid nun. Yun lang siguro ang halaga ko sa kanya. 5,000. Pero kahit na ganun ang naiisip ko, may bahagi pa rin sa puso ko na nagsasabing, siguro, napaka-caring ni Mark kasi naisip niya na wala akong makakain. Nagtaksi na lang ako pa uwi. Nagalit pa sa akin ang mga magulang ko dahil hindi raw ako umuwi kagabi. Nagpalusot na lang ako, Mama Mia, na may ginawa akong importante sa bahay ng kaibigan ko. Mama Mia, oo. Si Mark ang nakakuha ng puri ko. Siya ang unang lalaking nakagalaw sa akin. Sad to say, Mama Mia, na nung mga panahon na yon ay hindi ko na inisip ang magiging future ko. Hindi ko na inisip ang sarili ko. Hindi ko na inisip ang mga pangarap ko. Nagpadala na ako sa labis na damdamin na nararamdaman ko kay Mark. Nagpadala na ako sa mga inconsistency niya. Inconsistent kasi si Mark, Mama Mia. May mga panahon na sweet siya sa akin, na para bang ako yung natatanging babae sa mundo. Pero kapag naman pinaparamdam ko sa kanya na naa-appreciate ko lahat ng sinasabi at ginagawa niya, ay bigla naman siyang magbabago. Bigla na naman siyang parang nabubwisit sa akin. At siguro, Mama Mia, yun talagang paraan niya para manatili akong baliw sa kanya. Kaya nagpadala ako sa lahat ng styles niya, Mama Mia. Pero siguro naman, hindi niyo ako masisisi fully. Kasi nga, lahat naman tayo ay naging tanga at bobo pagdating sa pag-ibig. Love kasi, sabi ko. Mama Mia, mula nga noong may mangyari sa amin ni Mark ay naging extra sweet pa siya sa akin. May mga pagkakataon na tinatawagan niya ako. Pinapapunta sa ganitong lugar na kami lang dalawa. Ang dami-dami naming happy memories at happy moments. Kasi lagi na kaming nagkikita. Pero bawat pagkikita naming dalawa ay may nangyayari talaga sa amin. At naisip ko noon, siguro nga mahal na rin ako ni Mark kasi gustong-gusto niya na may mangyayari sa aming dalawa. At kapag may nangyayari sa amin ay lagi niyang hinahalikan ng todo ang mga labi ko. Nabasa ko kasi somewhere na isa daw yun sa mga patunay na mahal ka talaga ng isang tao. Yung laging gustong-gusto kanyang hinahalikan. Mama Mia, may mga pagkakataon din na tinatawagan ko siya, kinakantahan, at kinakantahan niya rin ako. Ang dami-dami naming mga kilig moments. Kilig moments na kailanman ay hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw, sinabi niya sa akin na ipapakilala niya raw ako sa mga magulang niya. Alam mo ba, Mama Mia, tumili talaga ako sa loob ng bahay noon. Nagulat pa ang mga magulang ko at agad silang tumakbo papunta sa kwarto ko. Anong nangyayari sa'yo, Shane? Takot na tanong ng nanay ko. Ako naman ay nagpalusot, sabi ko may nakita akong malaking daga na tumakbo pa ilalim ng kama ko. Yung mga kawawa kong kapatid na lalaki ay talaga namang hinanap pang daga na yon. Pero ang hindi nila alam, tumili lamang ako sa mensahe sa akin ni Mark. Magbihis ka, maghanda ka dahil ipapakilala kita kina Mama. Hinding-hindi ko talaga makakalimutan ang araw na yon. Ang araw kung kailan opisyal akong ipinakilala ni Mark sa kanyang pamilya. Mama Mia, nasa isang dinner ang pamilya niya noon. Sabi niya, pumunta na lang daw ako doon. Pumunta naman ako pero hindi ako nagpakita agad sa kanila.
Sa ibang table ako umupo at chinat ko si Mark. Mama Mia, pinuntahan niya ako at ang sabi niya, halika na. At nung nakarating na kami doon sa table ng kanyang pamilya, sobrang kaba talaga ang nararamdaman ko. Sobrang kaba. Kung kanina ay excited na excited ako at kilig na kilig ako dahil for the first time, hindi na ako itatago ni Mark. Pero nung papalapit na ako sa table kung nasaan ang mga magulang niya, ay para bang hinihiling ko na lang na sana kainin ako ng lupa. I really thought, Mama Mia, na panaginip lang ang lahat ng yon, na hindi totoo ang lahat ng yon. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay nandun talaga ako. Nung makalapit na kami, ay ngumiti sa akin ang mga kapatid niya. Hi, ikaw si Shane? Tanong nung kapatid niyang babae na sa tansya ko ay parang ate niya. Opo, ako po. Ah, ikaw yung nag-o-organize ng mga scholarship para sa mga bata. Yun kasing sinabi sa amin ni Mark. Kaibigan ka raw niya. Mama Mia, nag-ayos pa talaga ako ng bongga noon. Akala ko kasi ipapakilala niya ako bilang girlfriend niya. Pero mali pala ako. Pinakilala niya ako bilang isang babaeng nagsosolicit ng mga magbibigay ng scholarship sa mga unfortunate na mga bata na mahilig sa sport sa lugar namin. Yun lang ang pinag-usapan namin buong gabi. Sinabi sa akin ng parents niya na gumawa raw ako ng formal letter at i-address sa kanilang kumpanya. Ako naman, Mama Mia, ay naguguluhan. Akala ko noon ay papakilala ako ni Mark bilang kanyang girlfriend, pero hindi pala. Bilang kaibigan lang pala. Nung papauwi na ako ay sinabi ng mga magulang niya na ihatid raw ako ni Mark. Pero sabi ni Mark ay may pupuntahan pa raw siya. Kaya naman pinag-taxi na lang ako ng parents niya. Para bang pinamukha talaga ni Mark sa kanila, Mama Mia, na hindi ako ang girlfriend niya. Na isa lang talaga akong kaibigan. Napakasakit. Napakasakit nun para sa akin. Pagkasakay ko ng taxi ay agad kong chinat si Mark. Alam mo, nag-expect ako, sabi ko. Ano namang ine-expect mo? Sabi niya. Akala ko kasi meet the parents na yun eh. Kaya kinakabahan pa talaga ako ng todo. Ano bang meet the parents ang sinasabi mo? Uy, remember Shane, hindi pa tayo nagkabalikan na, sabi niya. Pero wag kang mag-alala kapag nagkabalikan na tayong dalawa, ipapakilala na kita bilang girlfriend ko. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko noon. Kung masasaktan ba ako dahil sinabi niyang hindi pa kami nagkabalikan? O kung kikiligin ba ako dahil sinabi niya na kapag nagkabalikan na kami ay ipapakilala na niya ako bilang girlfriend? Mama Mia, gustong-gusto ko na doon na magkabalikan kami. Gustong-gusto ko na noon na magkaroon kami ng seryosong relasyon. Kaya naman binigay ko sa kanya ang lahat. Kaya naman I surrendered everything to him. Kahit nga password ko, Mama Mia, sa lahat ng social media accounts ko, ay binigay ko sa kanya para maniwala lang siya na mahal ko talaga siya. Na hindi ko binigay ang pagkababae ko sa kanya dahil trip ko lang. Na ginawa ko yun dahil sa pag-ibig na nararamdaman ko. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na hindi na ako nagpaligaw sa iba mula nung magka-chat ulit kami. Ang totoo niyan, Mama Mia, ang gusto pa niya, paminsan-minsan ay magkapalit kami ng SIM card. Pero isang araw, nung schedule na para magpalit kami ng SIM card, ang sabi niya ay bumili na lang daw ako ng iba o di kaya wag na lang daw kaming magpalit. Bakit? Schedule natin ngayon sabi ko. Hindi, meron kasi akong importanteng tawag na inaantay ngayon. Ang dami-dami kong ginawa. Ang dami-dami kong sinakripisyo para lang mapatunayan sa kanya na siyang mahal ko. Pero sad to say, Mama Mia, hindi naman lahat ng sakripisyo ay nagbubunga ng maganda sa huli. Hindi naman lahat ng pagmamahal ay may happy ending. Hindi naman lahat ng nararamdaman ay nagkakaroon ng katuparan.
Mama Mia, kahit na palagi kong binibigay sa kanya lahat ng gusto niya, ay dumating pa rin sa punto na bigla na naman siyang naging cold sa akin. Hindi na naman siya nagchat-chat, tumatawag o kahit text man lang. Bigla na naman siyang nawala ng oras sa akin. And that time, Mama Mia, ay natatakot na talaga ako. Natatakot ako kasi this time, marami nang mawawala sa akin. This time, marami na akong sinakripisyo para sa kanya. Sometimes, Mama Mia, naoobserbahan ko rin na para bang sala sa lamig at sala sa init talaga si Mark. May mga pagkakataon na bumabalik ang sweetness niya, may mga pagkakataon na bumabalik ang maganda naming communication. May mga pagkakataon din na bigla na lang siyang hindi magpaparamdam. Pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko yun. Dahil mahal ko siya, hindi ako nagreklamo. Dahil mahal ko siya, Mama Mia, wala akong ibang ginawa kundi ang intindihin ang kanyang sitwasyon. Lahat yun, Mama Mia. Lahat yun tinanggap ko. Kung kailan lang siya may oras sa akin, ayos lang. Kung ngayon ayaw niya akong pansinin dahil busy siya, ayos lang. Nandyan lang ako palagi. Kung gusto niya akong makasama, kung gusto niyang may mangyari sa aming dalawa, okay. Pumupunta ako. Pinupuntahan ko ang lugar kung saan kami magkikita. Inintindi ko siya sa abot ng aking makakaya. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ay niloloko lang pala ako ni Mark. Isang araw ay may balitang nakarating sa akin. Isang balita na talaga namang parang pumatay sa akin ng paulit-ulit at ng ilang beses. Nalaman ko na lang kasi, Mama Mia, na nagkabalikan pala si Mark at ang ex-girlfriend niya. Na ngayon ay asawa na niya. Mama Mia, nung malaman ko ang tungkol sa pagbabalikan nilang dalawa, ay grabe talaga ang iyak ko. Para akong namatayan. Para akong nawalan ng paa. Para akong nabaldado, Mama Mia. Ilang araw akong hindi makabangon sa kama. Ilang araw akong walang ligo, walang toothbrush at halos hindi kumakain. Nagagalit na sa akin ang mga magulang ko dahil hindi ko raw pinapansin ang pagkain sa mesa. Nagagalit na sila sa akin dahil parang nawalan daw ako ng pag-asang mabuhay at lagi nilang tinatanong kung ano ang problema ko pero hindi ko sinasabi. Wala kasi talagang ibang nakakaalam tungkol sa aming dalawa ni Mark, liban lamang sa aming dalawa. Dini-activate ko lahat ng mga accounts ko, Mama Mia. Mama Mia, wala akong kain-kain. Emote lang ako ng emote. Pagkatapos dumating pa talaga sa punto na tinangka kong tapusin ang buhay ko. Sorry for being real pero yun talaga ang ginawa ko nun, Mama Mia. Pakiramdam ko kasi noon ay wala na akong pag-asa pang mabuhay ng masaya. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako magiging okay pa. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako sapat sa mundo. Hindi ako kamahal-mahal at wala nang ibang taong magmamahal sa akin. OA na kung OA kung pakinggan ninyo, pero yun talagang nararamdaman ko dati. Mahal na mahal ko si Mark. Handa akong ipagpalit lahat-lahat para sa kanya. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan. Actually, Mama Mia, hindi ko pa rin natatanggap ang lahat. Masakit pa rin. Pero unti-unti akong bumabangon. Kasi kahit anong tangka kong tapusin ang buhay ko ay hindi naman ako nagtatagumpay. May laging nakakakita sa akin. Hanggang sa nung 3 attempt ko, Mama Mia, ay narinig ko na lang na iyak ng iyak ang mga magulang ko at tinatanong nila kung ano raw bang pagkukulang nila bilang mga magulang sa akin. Sabi pa nila, baka raw dahil sa aming kahirapan kaya ako nagkaganon. Baka raw nape-pressure ako masyado sa buhay ko kaya daw ako ganon. Mama Mia, sising-sisi ako nung mga panahon na yon. Pati mga magulang ko ay kwenestyon na ang kanilang pagiging magulang sa akin. Kwenestyon na kung tama ba ang pagpapalaki nila sa akin. At yun ay masakit na masakit. Ayokong naaapektuhan ng mga magulang ko kaya kahit mahirap ay pilit akong lumalaban. Pilit akong tumatayo. Pilit kong tinatanggap ang katotohanan. Ang masakit na katotohanan, Mama Mia,
na hindi naman talaga ako naging sapat kay Mark, na hindi naman niya talaga ako minahal, kaya niya nagawa akong iwan na lang ng ganun-ganun. Kaya nagawa niya akong gamitin ng ganun-ganun na lamang. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ang totoo niyan ay bagay na bagay naman sila nung ex niya. Pareho kasi silang dalawa na galing sa buena pamilya. Pareho silang galing sa mga magaganda at mayayamang angkan sa lugar namin. Mama Mia, 2 taon po ang inantay ko. 2 taon ang inantay ko noon para sana sa pagbabalikan naming dalawa ni Mark na hindi naman nangyari kasi nga, una silang nagkabalikan ng girlfriend niya. Hanggang sa nung nakaraang taon lamang ay inanunsyo na sa lugar namin ang tungkol sa kanilang pagpapakasal dalawa. Bago ang araw ng kasal nila, Mama Mia, ay nakatanggap ako ng isang text message. Alam kong galing kay Mark yun kahit na hindi naman niya cellphone number yun. Nagsusorry siya sa akin. Nagsusorry siya dahil kahit pinilit daw niya ay hindi niya nagawang mahalin ako kasi mahal pa rin daw niya yung ex-girlfriend niya. Kaya walang nangyaring pagbabalikan sa amin. Kasi kahit pilitin niya, yung ex pa rin niya ang mahal na mahal niya. Sa ngayon, Mama Mia, kahit kasal na silang dalawa, ay nandito pa rin siya sa puso ko. Pero alam ko na ngayon, alam ko na kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan. Ang katotohanan na isa lang akong option. Option na hindi naman ganun kalakas. Option na pampalipas oras lamang para makalimutan niya ang ex niya. Mama Mia, tinanggap ko na lang ang katotohanan na yun lang talaga ang nagustuhan sa akin ni Mark, ang pagkuha niya sa pagkababae ko. Even though masakit ang lahat ng natanggap ko mula kay Mark, ay nagpapasalamat pa rin ako, Mama Mia. Nagpapasalamat pa rin ako na naging parte siya ng buhay ko. Mama Mia, wala naman akong pinagsisisihan na minahal ko si Mark. Wala akong pinagsisisihan na binigay ko sa kanya ang lahat, na binigay ko sa kanya maging ang pagkababae ko, dahil lahat naman ng yun ay ginawa ko dahil sa sobra kong pagmamahal sa kanya. Mark, mahal na mahal pa rin kita. Pinapatawad na kita. Sana maging masaya ka. Sana tuluyan ang maging masaya ang buhay mo at sana masaya ka sa choice na pinili mo. Sana mahalin ka rin niya ng totoo, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sa ngayon, Mama Mia, iniisip ko na lang na lahat ng mga nangyayari sa buhay ay meron namang rason. Siguro nga, hindi kami meant to be ni Mark. At nagpapasalamat na lang ako dahil kahit niloko niya ako, kahit hindi naman totoo ang pagmamahal na pinapakita niya sa akin, ay wala na rin akong naging pakialam. Kasi kay Mark ko natutunan ang tunay na pagmamahal. Kay Mark ko nalaman kung gaano pala ako katindi kung magmahal, Mama Mia. Sa kanya ko natutunan na pwede palang magmahal ang isang tao kahit hindi siya mahal ng taong minamahal niya. Mark, humihingi rin ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad kasi kahit binigay ko na lahat, hindi pa rin ako naging sapat para sa'yo. I'm so sorry kung hindi talaga ako sapat. Ang totoo niyan, Mama Mia, I'm still in the process of healing. Pinipilit ko pa rin ang sarili kong humakbang kahit paunti-unti patungo sa future. Moving forward pa rin. Pinipilit pa rin ang sariling kalimutan ng lahat ng sakit. Narealize ko kasi, Mama Mia, na more than 2 years ng buhay ko ay kinaya kong ibigay sa isang hindi naman tamang lalaki para sa akin. Siguro naman kapag dumating na ang taong para talaga sa akin, ay alam ko na kung paano ko siya mamahalin. Marami akong natutunan kay Mark, Mama Mia. And I know and I believe that one day, makikita ko rin ng tamang tao para sa akin. Ang taong mamahalin ako ng husto. Ang taong tatanggapin ako kung sino ako. Ang taong hindi ako ikakahiya. Ang taong handang magsakripisyo rin para sa akin.
But for now, Mama Mia, gusto ko lang gamitin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa iyo dahil isa ka sa mga dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay. Pati na rin syempre ang pamilya ko at ang mga kaibigan ko. Nagpo-focus na rin muna ako ngayon sa aking pagtatrabaho, Mama Mia. Naway kapag natapos na ako, sa pag-move on ko, ay makikilala ko na ang lalaking inilaan talaga sa akin ng Diyos. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa oras dahil binasa mo at pinagbigyan mo itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Shane. Shane, napakatindi mo palang magmahal, pero alam kong hindi ka naman nag-iisa. Marami sa atin ang ganun talaga magmahal. Lalo na kapag first time mong makaramdam ng ganun katinding damdamin, lahat talaga kaya mong isakripisyo. Lahat talaga kaya mong ibigay, kahit na alam mo ng mali, kahit na alam mo ng hindi tama. Ganun talaga kapag nagmamahal ka eh. Sinusurrender mo lahat. Binibigay mo lahat. Inuunawa mo kahit hindi na kauna-unawa. Pinagdadasal ko, Shane, at pinagdadasal naming lahat na sana mahanap mo na rin ang taong nararapat para sa'yo. Maraming salamat sa iyong sulat. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nakarelate ka sa kwento ni Shane, o kung nagustuhan mo ang kwento ni Shane, please do like and share this video. I-subscribe mo na rin itong ating channel. At syempre, kung tapos ka nang mag-subscribe, huwag muling kalimutan na magmukbang ng iba pa nating mga kwento. Marami na po tayong kwentong na i-upload dito sa ating channel. More than 400 stories na po. At syempre, suportahan nyo rin ang pagiging vloggerist ng inyong Mama Mia. Panoorin nyo rin yung ating vlog dyan na isa pa lang sa ngayon. Pero soon, madadagdagan pa yan. Nag-iisip pa kung paano gawin, paano execute. Napakahirap pala ng ganon. Anyways, thank you so much sa inyong suporta at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.